nung congresswoman po ng Marikina, yung Stella Kimbo. Yung nagsabing wala daw pong blanco nung simula. At nung ipinakita na namin at nagkaipit-ipit na, ang itinuro, ang inilaglag, nais ko lang pong ituwid yung fake news. At sinasagot ko lang itong fake news ng mambabatas na ito. Ang sinasabi niya, wala raw pong blanco sa Bicameral Conference Committee report. And this really is ironic. But I have to thank Bongbong Marcos because... Stop na natin to, di ba? Ito yung sinasabi natin na everything has a purpose. Di ba? Kung magre-rely lang tayo doon sa, hindi, God will not harm me, but prosper me. Alright, what's up? Mga kayo, welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na issue ng bayan nating pag-usapan. Today is April 2, araw ng Miyerkules, Baclaran Day dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. Oy, shoutout, mega love shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati rin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Paki-isang check nga dyan. Paka-double check nga kung nakasubscribe kayo mga kayon. Kung hindi naman, pa-subscribe na lang. At pakiclick yung bell icon, katabi ng subscribe icon. Tapos pag-click ng bell, i-click mo yung all. Yan. Tapos like and share na din sa mga video natin. Maraming salamat sa suporta na yon. No? Thank you so much. At nagpapasalamat. Ang inyong lingkod, syempre, Joe Malone TV sa lahat na nanonood, nagtitiwala at nakikinig at bumaboses na rin sa comment section dito sa mga issue na pinag-uusapan natin dahil talaga naman, Diyos ko, di ba? Nakaka-PI, di ba? Talaga, Diyos ko. Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa gobyerno natin pero talagang Diyos na lang talagang sa ngayon ang kakapitan natin, ha? Okay, shoutout natin yung mga members natin sa Franklin Forog, welcome back. Ma'am Lorna Tavera, Florina Dacumos, Queen O, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Maos Bongo, Ma'am Lorna, Danny Ubado, Lito Javier Manix Sangko, pati na rin si JU Production. Maraming salamat po. Kung gusto niyo po magpa-member, meron po tayong join membership button dyan para doon sa mga nakakaluwag-luwag at gusto mag-share ng blessing. Maraming salamat po. Today is April 2, birth month natin today. Ay, birth month natin ngayong month. Okay? Going 45. Grabe, ilang taon na lang. Senior na. Diba? Okay, ito maganda. Ito maganda. Schedule daw. Lumabas sa Facebook. Hindi ko alam kung ano to, totoo to, pero mukhang valid naman yung sources natin. Ito yung schedule ni BBM sa Mindanao. April 5, General Santos. April 6, Kidapawan. At pupunta rin daw sa Coronadal. Sabay Coronadal. Paki-comment nga dyan. Pasensya na, hindi ako masyadong familiar. Attendance check muna tayo dyan mga kayon. Paki-comment sa baba kung saan yung exact location nyo. If you're watching from Netherlands, London, Germany, Frankfurt, Singapore, Hong Kong, Vienna Sausage, paki-comment dyan sa baba. Pati na rin sa Pilipinas, if you're watching from Cebu, Davao, Mindanao, General Santos, Kidapawan, nasa ganun, malaman natin kung saan na inaabot yung video natin. Hindi ko alam kung saan yung Coronadal. Paki-comment dyan sa baba. At least, hindi man ako makapunta dyan physically, sana makapunta ako. Yun talagang wish ko pag nakaipon. Yung vlog ko, at least, nakakarating na dyan. Kaya paki-comment kung saan exact location nyo. Pag-usapan natin yung ni-live kahapon ni Attorney Vic Rodriguez regarding doon sa GAA o yung sa Blanc. Alam naman natin na ito talagang ang laging kino-content ni Attorney Vic pagka hindi siya busy. Kasi pag hindi niya kinontent to o pinabayaan niya to, walang gagawa na ito. Hanggang sa makakalimutan na may atraso pala sila sa taong bayan. Diba? Yun ang nakakalungkot doon. Diba? Nakakalungkot dahil alam mo, hindi ko alam kung mananalo pa tayo rito. Kung manalo man tayo rito, baka huli na o sa papel na nga lang, sabi na Attorney Vic. O kung may kahihinatnan pa to, etong gaan na to, budget na to. Di ba? Nakakapagod din minsan, no? Nakakapagod din. Biri mo sa dami ng issue na pinag-uusapan na ito. Kasi naano ko to na-report ko to sa inyo madalas etong gaan na to di ba? Na kung ano yung nire-report ni Attorney Vic, pinapalabas ko din sa inyo tapos binibigyan natin ng reaction. Minsan, talagang ramdam ko din yung pagod ni Attorney Vic sa totoo lang.
Yung frustration din siguro nakikita ko. Pero hindi naman ganun. Siyempre, mas mas sanay ito sa akin. Pero minsan nakikita natin yung by gesture nila. Ewan ko kung tama ako. Minsan napipikon din. Alam mo yun? Yung hindi ka napipikon dahil sa trabaho mo eh. Napipikon ka dahil sa bagal, sa antagal, 'di ba? Antagal ng proseso na parang pagka hindi mo kinulit, parang walang mangyayari. Susukuan mo na lang. Kumbaga, kung normal na yung pasensya mo, normal lang, malamang susukuan mo na kaagad. Kung ako to, suko na ako dito sa totoo lang. Pero iba yun yung si Atty. Vic eh. Talagang, pero minsan maramdam mo eh, no? Ramdam mo yung ines, yung pikon ba na, putyang buhay to, di ba? Dapat, di naman nangyayari dapat tong ganito eh. Di ba? Totoo. Di naman talaga budget kasi yan eh. Pera ng taong bayan yan, di ba? Dapat talaga precise. Kung saan mapupunta, yung allocation, yung bawat budget. Kasi pera natin yan, taong bayan, di ba? Ang nangyayari ngayon, parang hinihintay na lang tayong mapagod. Yun ang nakakainis dun. Yung wala silang ginagawang aksyon, tapos hinihintay na lang nila tayong mapagod, magsawa, hanggang sa makalimutan na rin mismo natin dahil sa kapaguran, dahil sa kasawaan, dahil sa sistema natin na babagal. Di ba? Aminin naman natin o hindi, nababagalan tayo sa sistema na to, sa totoo lang, di ba? Ay sasabihin sa atin, ibabato sa atin, o sige, hindi naman trabaho yan eh. Bakit kayo nagsasalita ng nababagalan kayo? O hindi naman alam nyo ba kung ano yung trabaho natin? Kaya nga lagi ko sinasabi, disclaimer ko dito eh, pwedeng mali ako, pwedeng tama din ako. Kung mali ako, ay di pasensya na. Pero sa totoo lang, mabagal naman din talaga. Baka pwede naman bilisan, di ba? Nang sa ganon, malaman natin na mas maaga. Dahil kung minsan kasi natitake advantage yung ang gagawin natin ang bagal, 'di ba? Tagal. Anong gagawin natin? Ganun talaga ang sistema. Yun talaga ang sistema, hindi niyo naman alam, sasabihin sa atin, hindi niyo naman alam kasi hindi naman kayo nagtatrabaho. Ano bang alam niyo rito? Patay na, 'di ba? Pag sinabi na tayo na ano alam niyo rito, wala na tayong masasagot doon kasi hindi naman natin talaga alam kung ano yung trabaho nila eh. Ang alam lang natin yung external na alam natin na mabagal, 'di ba? Kaya nga lagi kong disclaimer diyan eh. Pwedeng mali naman ako eh, 'di ba? Pwede naman din tama ako. Di ba? Lalo na katayo, mga observer, napapasin natin ang bagal. Baka mamaya nagiging excuse. Baka lang naman, nagiging excuse yung kabagalan hanggang sa makakalimutan. Di ba? Yung disclaimer natin yan. Hindi ko alam kung ano kayo ang mas professional dyan, kayo ang mas expert dyan dahil political expert kayo. Kami naman dito ay nanonood lang at nag-o-observe lang sa nangyayari. Okay? Nangyayari, pwede naman mali ako eh. Oo, wala namang problema doon, di ba? Kung mali, sorry, pasensya na, di naman namin talaga trabaho yan. Pero ito naman, opinion namin dito. Sa page ko, sa channel ko. Opinion lang namin to. Batuhan lang kami rito ng mga viewers ko na nagko-comment sa baba. Naglalabas lang din ng sama ng loob yan dahil karamihan sa mga viewers ko nasa ibang lugar, nasa probinsya, yung iba naman nasa abroad. Siyempre, nagpapakahirap sa ibang bansa yan. Tapos padating dito sa Pilipinas, ganun-ganun na lang. Dahil yung mga yan, I'm sure naman, maganda naman ang gobyerno sa inyo. Di ba? Kung saan man kayo naroroon. Di ba? Hindi perfect yung gobyerno nyo dyan, pero siguro naman mas maayos yan kumpara dito sa atin. Di ba? Okay, panoorin na natin to. Atty. Vic Rodriguez regarding dun sa gaan na yan. Itong nagbibida-bidahan po na kongresista, hindi ko na po Bida-bidahan mabanggit ka yung pala pangalan niya, masisira lang po yung araw ninyo. Masisira lang po yung araw natin pare-pareho at mapopromote lang yung kanyang walang kwentang party list na walang gawin kundi magbigay ho ng ayuda. Sinabi niya na in order daw po yung budget preparation, yung pagpasa ng budget, lahat daw po yan ay above board. Paanong naging above board? Isa ka pa, miyembro ka ng Bicameral Conference Committee. Pumirma ka sa blankong Bicameral Conference Committee report. Kaya naman, again, with all due respect to our Supreme Court, sapagkat sinabi naman po sa maraming desisyon din, the media and the public has the right to know informations and matters concerning public interest. Such as, ano na ba ang estado nitong kaso natin for the declaration of the invalidity and unconstitutionality of the 2025 national budget. Malinaw po yan that the public has the right to have access to
Yes. legitimate information on all matters that is imbued or invested with public interest without fear of any punishment or without subject to prior restraint. Kaya po sasagutin ko lang, itong nagpapakalat po ng fake news na wala daw pong basihan yung ating petisyon sa Korte Suprema questioning the constitutionality of the 2025 national budget. Ito po kasi yung pinagmulan niyan. Ulitin ko, pakita ko lang po uli yung Bicameral Conference Committee report. Ito po yan, pirmado, nakita naman ninyo pirmado. At ang nandito po ay napakaraming blanco. Para lang pangit kasi na magpag-gaslight po tayo Yes. Yung pahintulutan natin sila na bilugin po ang ulo ninyo. Bagamat ngayon po ay April 1, I do not want you to be Fooled. by any member of Congress na lumalabas sa pahayagan na wala daw pong basihan yung ating petition pending before the Supreme Court. Ayan po, linaw-linaw, minarkahan ko na nga po, blanco Diba? Blanco yan There are 18 items na blanco. Hindi ko na po ipakita sa inyo lahat. Just some so that to refresh your memory at i-debunk po natin yung fake news ng mambabatas na yan. Fake news ka pala, Member po ng party list yan na walang ginawa kundi mamigay po ng ayuda. Tatalakayin din natin bakit bangkarote yung title natin ngayon. Bangkarote. Sapagkat makikita naman natin kung ganito ang uri ng ating mga mambabatas, mga kongresista at senador, nagpapasa po ng 6.326 trillion Aroy. national budget base sa blankong Bicameral Conference Committee report. Diba? Ano nangyari? Na hindi po malayo na mababangkarote tayong mga Pilipino. At pag wala na po tayong pera, mangungutang po ang gobyerno. At pag nangutang po ang gobyerno, babayaran po natin yun. Babayaran po natin yun sa pamamagitan ng ating mga buwis. Ito pa para lang makita ninyo. No? Para lang makikita ninyo. And then of course, I'll go now to the page na pirmado nila kahit punong-puno po ito ng blanco. Sabi ko nga lagi, siksik, liglig, hitik, umaapaw sa blanco itong Bicameral Conference Committee report. At kaya tayo ay nagtungo na sa Korte Suprema para matigil na po itong malpractice na ito na pagsasalaula sa ating saligang batas. Hindi po natin ito dapat pahintulutan dahil pera po nating mga Pilipino ito Yes. Hindi po private money ang budget. Ito po yung pera nating mga Pilipino. At yun nga Atin yan. sa kabila ng panay blanco itong Bicameral Conference Committee report, ito po'y pinirmahan ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee. Tungo po tayo rito Sensya na. At napakaraming pahina. Although I folded those that are relevant to the case and to my public discourse with you, mawala Anyway, naipakita ko na po sa inyo itong mga blankong ito at pinirmahan po nila yung mga signature page and this final approved ratified final Bicameral Conference Committee report na-file po yan December 11. Na-file po yan sa House of Representatives Bills and Index Service. Kahit po ito ay blanco, pinirmahan po ito ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee report mula sa Senado. Kaya nga po yung notice kahapon ng Korte Suprema, pinatatawag po at hinihingi ang presensya ng chairman ng Committee on Finance ng Senado na si Senadora Grace Poe. On the part of the House of Representatives, pinatatawag din po ng Korte Suprema at required ang presensya nung congresswoman po ng Marikina, yung Stella Kimbo. Yung nagsabing wala daw pong blanco nung simula. At nung ipinakita na namin at nagkaipit-ipit na, ang itinuro, ang inilaglag, ay yung mga miyembro ng Technical Working Group ng Bicameral Conference Committee report na empleyado po ng Senado at ng mababang kapulungan. Kaya po sa pagdinig na gaganapin sa May 19, pinatatawag po ang presensya ni Senadora Grace Poe, ni Stella Kimbo, at yung mga miyembro po ng Technical Working Group. Yun. Parehas ng Senado
at ng mga mababang kapulungan. Ah. Kawawa po, hindi naman po sila talaga ang layunin natin dito na maihabla. Subalit sila po ay Naiipit. sinasangkalang. Oo. Tandaan ninyo yung news report ni Tagasalo ng bala. Congresswoman Stella Kimbo na ituloy po yung ministerial at ang naglagay daw po ng mga halaga sa blanco ay yung mga empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan na miyembro ng technical working group. Bawal po yun. Hindi ba? Falsification of legislative document po yan. At usurpation po yan ng legislative authority. At violation po yan ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kawawa yung ating matitino at tapat na mga manggagawa sa Senado at sa House of Representatives. Wala naman silang pakinabang dito sa budget na ito eh. Kaya kagaya po ng aking laging sinasabi, ang punot dulo, ang ugat, ang simulat katapusan ng kahirapan ng Pilipinas ay ang korupsyon na nag-uugat sa ating taon ng budget. Makinig. Ngayon, Totoo yan. balikan po natin yung nagpapakalat ng fake news. Dahil isa po ako sa petitioner dito, kami po ni Congressman Sid Ungab, wala raw pong blanco yung bicameral conference committee report. Ipakita ko po sa inyo. At sinasabi niya na yung daw pong enrolled bill doctrine, may nalalaman po itong enrolled bill doctrine. Dahil sinasabi kung meron daw pong pagkakaiba, yung GAA at yung enrolled bill, sasangguni ka doon sa enrolled bill. Dahil yun daw po yung authority o yun daw po yung magiging control kung ano yung tamang figure. Pag-usapan po natin yung enrolled bill. Sinasabi nitong miyembro ng party list na ito na pumirma sa blankong bicameral conference committee report at ang party list nito walang gawin kundi magbigay ng akap, ng ayix at kung ano-ano pang ayuda na hindi po tutugon sa problema ng ng Pilipinas. Kaya po tayo nababangkarote. Ang sabi niya, yung daw pong ikot pera ay nagpapakita na walang blanco sa bicameral conference committee report. Ito po ay pinagpaalam ko sa ating mga abogado dahil sila po ang mag-a-argue na niyan sa May 19. Ang nadya sa May 19 pala. Sa ating kagalang-galang na kataas-taasang hukuman, nais ko lang pong ituwid yung fake news at sinasagot ko lang itong fake news ng mambabatas na ito. Ang sinasabi niya, wala raw pong blanco sa bicameral conference committee report. Baseless daw po yung ating petition sa Korte Suprema. At in order daw po at above board ang General Appropriations Act o yung ating national budget for 2025. Sinungaling po kayo. Pinakita ko, blanco yung bicameral conference committee report. Ito ho ay ipapakita ko for the first time. Yan. Ito po nagpaalam ako sa ating mga abogado, humingi po ako ng kopya. Ito po yung tinatawag na kopya ng enrolled bill. Yung binibida niya, wala raw pong blanco. Pakitingnan niyo po maigi. Ito po ay sinertify. Ito po yung receive din nung araw ng maliit eh. December 11. Ito po yung na-receive nung January 27. Ito po yan. January 27, 2025. Receive. Ng House of Representatives Archive Section. No? Yan. At Itong may attachment. Noong February 13, dahil ayaw po magbigay ng House of Representatives Bills and Index Service ng kopya ng enrolled bill. Ayaw po nilang magbigay. Ayaw nilang magbigay. Hindi raw po sumasang-ayon yung SecGen. At yung SecGen, kinakailangan pa raw pahintulutan o kinakailangan daw po humingi ng pahintulot sa Speaker of the House. Wala tayong aasahan dyan. Overrap nga eh. So itinuro po tayo, sinabi din ito ni Stella Kimbo na magtungo daw sa archive section at makikita daw doon yung enrolled bill at walang blanco. So sinunod po namin yung kanilang payo dahil masunurin po tayo. Nagpunta po tayo dyan sa archive section. Humingi po tayo ng kopya at pina-certify po natin. Certified po ito eh. Ayan yung bilog, pakitingnan po ninyo. Ayun, yung nasa gilid. Dahil ito'y certified, ayan, certified po yan. Ilang pahina po, yung pinili lang po natin. Ayun, ang bilog sa baba. Certified po yan, dito sa Yun. itong bilog na ito.
Certified po yan. Ayan, yan. Kada pay. Certified din po ito. Ayan malinaw. Makapal po yung Mukha. envelope. Ay, mukha. At yung pinaka-importanting pahina. Yun, yung pirmahan. Para talagang patunayan natin, kasi mahalaga sa amin ang aming karakter, ang aming integridad, ang aming dangal. Kaya aking pinapasinwalingan itong fake news ng kongresista na nabibilang sa isang party list na walang gawin kundi magbigay ng ayuda. Pahirap po sa bayan yan. Ito, walang pirma. Kayo na humusga. Certified po yan. Certified po yan. Certified po yan. Ano nakikita nyo? Walang pirma, Dr. Nipic. Yung Secretary General ng House of Representatives. Yun ang gagawa ng puta. Wala pong pirma. Yung Secretary ng Senado. Wala pong pirma. Yung Senate President. Wala rin pong pirma. Yung Speaker of the House. Hindi po namin gawa-gawa ito. Certified po ito. Certified po ito. At wala po kaming control sa ahensyang ito sapagkat ito po'y nasa ilalim ng House of Representatives. Diba? Ayun na Ang nakakainis dyan, di ba gaya na sinabi ko kanina, hindi natin alam kung hanggang kailan pa to, kailan ma-actionan, yung dapat na oral arguments na adjust ata. May nag-comment sa akin, thank you. Kasi ang alam ko, April 1, 2, 3, ang dapat na oral arguments ni Congresswoman na Stella Kimbo, pero parang na-adjust ata. Siyempre, naging busy-busy na dahil campaign period sa lokal, sa national, sa midterm. May 19 na ata yung susunod. I don't know kung ano yung exact date, pero parang ganon. Hindi ko alam kung, di ba, para Diyos ko, ang hirap magsalita talaga, no? Hindi mo malaman kung napaglalaroan ka o anong tawag doon? Nakukulto ka? Yung tipong kailangan mo magpatawas, di ba? Yun ang sinasabi ko na nakakawalang respeto itong sariling gobyerno natin. Opinion ko to. Opinion ko to. Di ba? Lahat naman tayo, we are a democratic country. Nakakawala ng respeto yung gobyerno natin dahil sa mga ganyan na nangyayari. Kaya nga patuloy ako, pati si Atty. Vic, paulit-ulit. Actually, napanood nyo na nga yan Yung content na yan. Umuulit lang tayo na umuulit. Siyempre, ganun talaga. Di ba? Parang ano lang yan. Parang exam lang yan. In order for you to have an answer for the question sa exam, kailangan memorize mo yan. So, paulit-ulit mo yan. Sasabihin, iisipin, paulit-ulit. Ganon din dito. Para hindi natin makakalimutan yung yung mga issue ng gobyerno natin, paulit-ulit natin pag-uusapan hanggang sa marindi yung tenga nila at gawan nila ng aksyon. Kasi ang nangyayari parang para sa akin ang opinion ko, parang nangyayari parang, sige, nyo na magsasawa din yan. Ayaw mo, itakil yan ng itakil, magsasawa din yan, darating din sa point na magsasawa yan, kung sana yung hihinto. So parang gano'n na nangyayari. Diba? Sana hindi gano'n. Diba? Kasi nakakawala ng respeto. Ang hirap sabihin na Pilipino ako. Parang gano'n na nangyayari. Kasi talagang mabagal yung sistema, parang harap-harapan na patunayan nyo naman sa amin. Diba? Patunayan nyo naman sa amin na mali itong sinasabi ko. Diba? Na mali kami, na mabagal yung sistema, na parang nakakawala ng respeto. Ibalik nyo yung dangal, yung dignidad. Dapat yan, nakakasundo tayo dahil dapat ang beneficiary ng gobyerno, ang mga batas, dapat kami, tayong mga Pilipino. Tayo dapat yung unang-unang beneficiary. Diba? Na gagaang yung pamumuhay natin, gagaang yung mga gastusin, gagaang yung buhay ng bawat Pilipino. Hindi pahirap, hindi pasakit. Okay? Diba? Dapat ganoon. Diba? Dahil yung mga, actually nga, yung mga OFW nga na nag-a-abroad, hindi ko alam kung kumonte o dumami. Pero kasi dati, yung mga bata tayo, mga batang 80s, mga batang 90s, ang solusyon lang ng mga magulang natin, mag-a-abroad lang sila nang matugunan yung pangangailangan ng pamilya. I don't know kung ganun pa rin yung estado ngayon, pero sa tingin ko medyo bumaba yung mga nag-a-abroad kasi naging madiskarte na yung mga Pinoy, nakakapag-negosyo na rito, hindi na kailangan mag-abroad. Unlike before, o hindi ko rin masabi, baka mamaya mas marami rin ngayon kaysa noon dahil mas accessible na, mas madali nang tumawag sa pamilya, di ba? Facebook ka lang, YouTube ka lang,
Messenger ka lang, Viber, Telegram ka lang, makakatawagan mo na sila, hindi gaya noon, nasusulat pa tayo sa yellow pad. Okay, tapusin na natin yan. So, hayaan natin gumulong, pero wag tayong magsasawa. Kahit na minsan ako mismo, aminin ko sa inyo, ay nakakapagod magtackle ng ganito. Pero kailangan kong gawin. Kasi kung si Atty. Vic Rodriguez nga, hindi napapagod, ako pa. Di ba? Hindi ako pwede magreklamo dahil syempre kailangan ko rin iparating sa inyo at kailangan din natin magbigay ng opinion at kailangan natin pag-usapan at higit sa lahat, kailangan natin bosesan dito. Kung ako bumaboses dito sa mikropono, kayo naman bumaboses doon sa komento. Okay? Punta tayo rito kay BP Inday Sara, pati na rin dito kay Kitty. No, kung saan napaka-ironic daw na nagpasalamat si BP Inday Sara kay Bongbong Marcos dahil nakapag-usap sila na matagal ng asawa ng tatay niya. So naging ang relationship parang father and daughter. Tapos naging close din sila ni Ma'am Kitty. Siyempre lahat tayo may pinagdadaanan. Ito yung lagi kong sinasabi dito sa programa natin. Na kung naniniwala ka sa Panginoon na lahat na nangyayari sa buhay natin ay merong dahilan, balang araw makikita mo yung dahilan. Kasi hindi naman pwede nasa unahan yung pagsisisi, di ba? Hindi pwedeng ganun eh. Talagang may test. Yung test mo ngayon, di ba, na naranasan mo, yan ang testimony mo balang araw sa mga kakilala mo at ma-inspire mo naman sila, maipasa mo yun sa kanila, yung testimony mo na dating test sa'yo. Di ba? Lagi kong sinasabi, ipagpasa Diyos natin dahil siya lang ang nakakaalam at siya lang hindi niya gagawin yan ng walang dahilan. So, etong interview ni VP Inday Sara sa kani Ma'am Kitty sa the Netherlands, dito makikita natin somehow yung dahilan na yon sa mga nangyayaring test nila na balang araw magiging testimony nila sa ibang tao. How has this uplifted the spirit of your father? Well, I believe he's happy because Kitty and I were there, and then we talked about her boyfriend. Thank you. Was he PRRD at this point in time? Okay naman siya. Okay siya. Kitty gave him a massage. Wow! Bait ni Ma'am Kitty. And then, Kitty, ikaw na magsabi. Well, yung mga kwento Na speechless siya sa boyfriend. Hindi ata ready siya. Boyfriend questions Ano sabi ng daddy? So, so ayun, I was updating him with the situation with our families and is happy to hear that we are all doing well, that we are all okay, that we are continuing to pray for him. Na yun, mga positive things lang. We are telling him things that will uplift his spirit and things will give him strength while he is inside. Di ba? May advice ba siya sa'yo? Secret. May mga na, bilin about siya. boyfriend. May Na-shock mga siya? bilin siya, pero nasunod siya. Baby, may balak po ba kayo mag-file ng request for hearing on procedural matters prior to the September 23 confirmation of hearing? This is something that sa legal side, you need to talk to Nicholas Kaufman. So he's the only person Tama naman. to talk about what they will do with regard to Legal. matters inside the ICC. Okay lang. Not a problem. I'm just waiting for one more document and then tapos na yung trabaho ko dito. But personally, I'm okay. Are you going back to the Philippines after that? Yes. Yan na lang yung inaantay, yung document na yan. Tapos, pwede na ako. Something personal, ano po yung reflections nyo, mo, ng pamilya, since this thing happened? I'm sure in one of the moments you're thinking of something na it could be. Ikaw muna. Ako muna? Okay, ako muna. Sige. I'm happy. Reflection. I think
I don't have the word right now. I only have happy, but it's the incorrect word to describe it. Mm-mm. But blessed. I'm blessed Bless you. Oo. because I gained a sister with what happened to me after the attacks, the confidential funds attacks, the impeachment, and I have we See? have a relationship now. I have a relationship with Kiki, and I'm happy now. Sabi ko nga sa kanya, I'm happy that I have a sister kasi meron akong pagagalitan. Mm-mm. Ganda ni Katie, no? Growing up, wala akong ganun, but meron ako niyan ngayon. Nagagalitan See? sa kapatid. And then, I'm happy as well. And this really is ironic. But I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. And we have a relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore because it is understood inside that only the lawyers can discuss legal matters with the former president. So we only discuss about family, and this has been one of the longest meetings I have had with former president. Growing up, he was always busy with work. He was always busy with the country, and now I have this every day with him, talking about life, talking about family, and Yun ang dapat. for that, I feel like I am blessed. Bless. Yeah. Yeah. And Because at this point, he's already 80 and he's already retired. But going back as mayor, baka mabisi na naman siya sa kanyang trabaho. So, meron kaming, Seize the moment. nabigyan kami ng ganitong time. Pagkakataon, na yes. makapag-usap as a father-daughter. Mhm. yeah. Yun. Yes, actually, ma'am. Sad lang that it has to happen inside Mm. ICC, Pero there inside the is a detention. good side. But yes, thank you sa kanya. Happy siya, ma'am, everyday na Ay, ay bisita. Oh yes. Yeah. He is really happy to see us. As I have told him, that the family has never been more united, not just with us siblings, but with everyone else in the family. So, Galing. happy to hear that. Di ba? Not just us. I think sa mga that's the purpose. supporters Naapo din. ni gawas. Yes, Gawa yes. I That's told the him purpose. of that. I told him that, especially on his birthday, there were people with speakers. They brought speakers and the microphone. They were singing a happy birthday song to him. He knows that, and he was very happy to hear that. And I told him of all the support everywhere in the world, from everywhere in the Philippines and everywhere in The buffet kit. The buffet for people. there is a small, hindi naman buffet, pero parang a small, may mga sa labas ng bahay niya in Davao City, the Okay. greenhouse. Yeah. People were able to set up tents there Yeah. para Napoy with the- TV, ma'am. Yes, I heard also. I was Stop not na able- natin to, 'di ba? Ito yung sinasabi natin na everything has a purpose, 'di ba? Kung magre-rely lang tayo doon sa hindi, God will not harm me, but prosper me, 'di ba? Kung doon natin titignan, masasandalan natin 'yun, 'di ba? Tingnan niyo 'tong nangyari kay BP Inday Sara. This is unacceptable. To tell you honestly, this is unacceptable. Kasi pili mo, kukunin yung tatay mo, dadalhin sa ibang bansa para litisin while we have our own here. While we have our own justice here sa Pilipinas. Pero, di ba, minsan, kailangan kang hilahin ni God pababa. No? Pababa. Para maging humble ka ulit. Di ba? Para pag itinaas ka niya. Di ba? Kasi pag nasa rock bottom ka na, there's no way para may ibaba ka pa eh. Kasi rock bottom na yun eh. No? Ang gagawin lang niya is to lift you up again. Di ba? Totoo naman na talagang God sometimes hilahin ka pababa. Lalo na pagka hindi ka na nakakakilala at hindi ka na tumatawag sa Kanya. So, hilahin ka niya pababa. Di ba? Tingnan niyo yung purpose. Di ba? Ang ganda. Nagkaroon ng relationship na ulit yung mga siblings like BP Inday Sara and Kito Duterte. Hindi ko sinasabing okay yung
okay yung pagpalipad ni Tatay Digong yung pagka-aresto. No, no. I hope nagigets niyo ako. Ang sinasabi ko lang, there are purpose for everything. Lahat yan meron. Hindi yan nangyayari ng dahil sa kagustuhan ng tao. Nangyayari yung mga bagay na yan dahil meron ng dahilan ng Diyos. Yun marahil, sana hindi natin nakikita, pero somehow, sa darating na araw, makikita natin at masasabi na lang natin sa sarili natin, kaya pala ako lumagapak. Kasi ito pala yung susunod na phenomenon na mangyayari sa akin. Diba? Ito pala yung lesson na gustong ituro sa atin ni God. Ito pala yung purpose ko na magkasundo-sundo kami mga magkakapatid, magkaroon ng relationship kasi masyado kaming busy sa politics. Ngayon, meron na kaming time sa isa't isa. Di ba? Seize the moment, ika nga eh. Sa tingin ko, yun bless. Tama naman si BP Inday Sara, hindi happy eh. Kasi inappropriate word yun eh. Bless. Ang pinaka-right na term galing sa kanya. Okay? Maraming salamat sa pakikinig. Sana umabot kayo dito sa dulo ng video natin. Sana hindi kayo nakapag-skip ng ads. Maraming salamat. God bless po. April 2 today, Wednesday. Chomalone TV.